Magandang umaga sa inyong lahat. Ikinalulugod po namin kayong i-welcome sa Inflation Report Press Conference ng Rehiyong Bicol para sa buwan ng Mayo taong 2026. Kasama po natin ngayon ang mga inimbitahang tagapagsalita mula sa ating mga partner agencies. Narito po ang ating mga tagapagsalita mula sa Department of Economy, Planning and Development, Region 5, Economic Development Specialist 2, Ms. Pamela May V. Lovendino, at mula sa Department of Agriculture, Region 5, OIC Planning, Monitoring and Evaluation Division, Mr. Jason M. Gonzalez, at Assistant Agricultural Program Coordinating Officer, Mr. Teodoro C. Eleda. Atin din pong i-welcome ang ating press conference at media partners, Mr. Dennis Alta ng Radyo Veritas at Ms. Angel Mustasa ng DZGB News. At sa iba pa po nating stakeholders, mga kasamahan at kaibigan mula sa PSA Field Offices na kasalukuyang dumadalo sa ating press conference on-site at online para mas maging updated ukol sa status ng inflation sa rehiyon. Nais din naming ipaalam na ang press conference na ito ay kasalukuyang naka-livestream sa Facebook page ng PSA Bicol. Ngayon ay ating i-welcome ang Regional Director ng Philippine Statistics Authority, Regional Statistical Services Office 5, Engineer Cynthia L. Perdiz, na siyang mag-uulat para sa antas ng inflation sa rehiyong Bicol para sa buwan ng Mayo 2026. Ating pakinggan ang report mula kay RD Perdiz. Salamat. Magandang umaga sa inyong lahat. Once again, ang Philippine Statistics Authority Regional Statistical Services Office 5 ay mag-uulat ng antas ng inflation sa rehiyon para sa buwan ng Mayo 2026. Ang headline inflation rate o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa rehiyon ay bumagal sa antas na 7.4% nitong Mayo 2026. Noong Abril 2026, ang inflation rate ay naitala sa antas na 7.6% at 2.2% naman noong Mayo 2025. Ang average inflation mula Enero hanggang Mayo 2026 ay nasa antas na 4.7%. Ang pangunahing dahilan ng mas mababang antas ng inflation nitong Mayo 2026 kaysa noong Abril 2026 ay ang mabagal na pagtaas ng presyo ng housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 9.7% inflation rate. Ito ay may 58.9% share sa pagbaba ng pangkalahatang inflation sa rehiyon. Ang nagambag sa pagbagal ng antas ng inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels ay ang kuryente na may 0.0% inflation rate. Ang pangalawang dahilan ng mas mababang antas ng inflation nitong Mayo 2026 ay ang mabagal na pagtaas ng presyo ng transport na may 15.8% inflation rate. Ito ay may 37.2% share sa pagbaba ng pangkalahatang inflation sa rehiyon. Ang nagambag sa mas mabagal na antas ng inflation ng transport ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng diesel na may 60.0% inflation rate at gasolina na may 50.2% inflation rate. Ang pangunahing nagambag sa overall inflation nitong Mayo 2026 ay ang food and non-alcoholic beverages. Ang commodity group na ito ay nagtala ng 5.7% inflation rate at 34.7% share sa pangkalahatang inflation sa rehiyon. Ang pangunahing nagambag sa inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mga sumusunod: cereals and cereal products na may 14.1% inflation rate, partikular dito ang bigas. Fish and other seafood na may 6.4% inflation rate gaya ng tamban, at fruits and nuts na may 15.8% inflation rate tulad ng saging. Ang pangalawang commodity group na may pinakamalaking kontribusyon sa pangkalahatang inflation nitong Mayo 2026
ay ang housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 9.7% inflation rate at 23.2% share sa pangkalahatang inflation sa rehiyon. Ang mga pangunahing nagambag sa inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels ay ang renta sa bahay na may 7.1% inflation at LPG na may 42.7% inflation rate. Ang transport ang pangatlo sa may pinakamalaking ambag sa pangkalahatang inflation nitong Mayo 2026. Ang commodity group na ito ay nagtala ng 15.8% inflation rate at 18.4% share sa pangkalahatang inflation sa rehiyon. Ang pangunahing nagambag sa inflation ng transport ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng gasolina na may 50.2% inflation rate at other passenger transport by road na may 8.6% inflation rate, partikular dito ang pamasahe sa tricycle. Ang 5 pangunahing commodities na nagambag sa overall inflation nitong Mayo 2026 ay ang mga sumusunod. Bigas na may 18.8% inflation rate at 1.8 percentage points share. Restaurants, cafe, and the like na may 10.8% inflation rate at 0.7 percentage point share. Renta sa bahay na may 7.1% inflation rate at 0.7 percentage point share. Gasolina na may 50.2% inflation rate at 0.6 percentage point share at LPG na may 42.7% inflation rate at 0.5 percentage point share. Sa 13 commodity groups, 5 ang nagtala ng mas mabagal na antas ng inflation nitong Mayo 2026 kumpara noong Abril 2026. Ito ay ang mga sumusunod. Clothing, footwear na may 2.4% inflation rate. Housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 9.7% inflation rate. Furnishings, household equipment, and routine household maintenance na may 4.8% inflation rate. Transport na may 15.8% inflation rate. At information and communication na may 2.2% inflation rate. Samantala, mas mataas ang naitalang inflation rate nitong Mayo 2026 kumpara noong Abril 2026 sa mga sumusunod na commodity groups. Food and non-alcoholic beverages na may 5.7% inflation rate. Alcoholic beverages and tobacco na may 7.3% inflation rate. Health na may 4.6% inflation rate. Recreation, sport, and culture na may 4.9% inflation rate. Restaurants and accommodation services na may 10.8% inflation rate. At personal care and miscellaneous goods and services na may 5.3% inflation rate. Ang inflation rate para sa education services at financial services ay hindi nagbago. Nanatili pa rin ito sa 1.9% at 0% ayon sa pagkakasunod. Sa 11 pangkat ng pagkain, 4 ang nagpakita ng mas mabilis na pagtaas ng presyo nitong Mayo 2026 kaysa noong Abril 2026. Ito ay ang mga sumusunod. Bigas na may 18.8% inflation rate. Mais na may 5.6% inflation rate. Flour, bread, and other bakery products, pasta products, and other cereals na may 3.7% inflation rate at fruits and nuts na may 15.8% inflation rate tulad ng mangga. Kumpara noong Abril 2026, nakapagtala naman ng mas mabagal na pagbaba ng presyo ang sugar, confectionery, and desserts na may negative 2.1% inflation rate, particular dito ang puting asukal. Samantala, mas mabagal ang pagtaas ng naitala nitong Mayo 2026 sa presyo ng fish and other seafood na may 6.4% inflation rate, particular dito ang dilis at oils and fats na may 17.0% inflation gaya ng margarine. Matapos ang pagtaas noong Abril 2026, nakapagtala ng pagbaba nitong Mayo 2026 ang presyo ng milk, other dairy products, and eggs na may negative 0.1% inflation rate
tulad ng powdered milk at vegetables, tubers, plantains, cooking bananas, and pulses na may negative 3.0% inflation rate, particular dito ang kamatis. Samantala, mas mabilis na pagbaba ang naitala nitong Mayo 2026 sa presyo ng meat and other parts of slaughtered land animals na may negative 5.6% inflation rate gaya ng karne ng baboy. Ang inflation rate naman ng ready-made food and other food products not elsewhere classified ay nanatili sa 4.6% noong Mayo 2026, kapareho na naitala noong nakaraang buwan ng Abril 2026. Ang pinakamataas na inflation sa mga probinsya sa Bicol Region nitong Mayo 2026 ay naitala sa Camarines Norte na nagtala ng 8.6% inflation rate. Samantala, ang pinakamababang inflation sa mga probinsya sa Bicol Region nitong Mayo 2026 ay naitala sa Albay at Catanduanes na parehong nagtala ng 6.0% inflation rate. Kung ihahambing sa inflation noong Abril 2026, 4 na probinsya sa Bicol Region ang nagtala ng mas mababang inflation rates nitong Mayo 2026. Ito ay ang mga probinsya na may kulay berde. Samantala, 2 probinsya naman ang nagtala ng mas mataas na inflation rate nitong Mayo 2026 kumpara noong Abril 2026. Ito ay ang mga probinsya na may kulay asul. Kung ihahambing sa inflation noong Abril 2026, 12 rehiyon sa labas ng National Capital Region ang nagtala ng mas mababang inflation rates nitong Mayo 2026. Ito ay ang mga rehiyon na may kulay berde at kabilang dito ang Bicol Region. Samantala, mas mataas na inflation rates naman ang naitala nitong Mayo 2026 sa Region 6 o Western Visayas at Negros Island Region. Nanatili naman sa kanilang antas ng inflation noong Abril 2026 ang Mimaropa Region, Central Visayas at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang inflation rate naman para sa bottom 30% income households nitong Mayo 2026 ay bumilis sa antas na 8.3%. Noong Abril 2026, ito ay natala sa antas na 7.8% at 1.2% naman noong Mayo 2025. Ang average inflation para sa bottom 30% income households mula Enero hanggang Mayo 2026 ay nasa antas na 4.7%. Ang mga pangunahing dahilan ng mas mataas na inflation para sa bottom 30% income households nitong Mayo 2026 kaysa noong Abril 2026 ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Food and non-alcoholic beverages na may 7.2% inflation rate at 81.4% share. At restaurants and accommodation services na may 11.6% inflation rate at 10.5% share. Ang mga pangunahing commodities na nagambag sa overall inflation para sa bottom 30% income households nitong Mayo 2026 ay ang bigas na may 18.8% inflation rate at restaurants, cafe and the like na may 11.6% inflation rate. Ang monthly data ng inflation para sa all-income households at bottom 30% income households ay inyong makikita sa website ng Philippine Statistics Authority. Maaari rin itong ma-access sa mga links na naka-flash sa screen o sa pamamagitan ng pag-scan ng QR codes na nasa screen. Dito nagtatapos ang aking paglalahad ng antas ng inflation o pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin at serbisyo sa rehiyon para sa buwan ng Mayo 2026. Ang Philippine Statistics Authority Regional Statistical Services Office 5 ay lubos na nagagalak sa inyong paglahok sa press conference tungkol sa inflation sa rehiyon. Salamat at magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat, ma'am, para sa ulat ng Mayo 2026 inflation para sa rehiyong Bicol. Bago po tayo magpatuloy, nais din po naming i-acknowledge ang pagdalo ni Sir Norris Mingoy ng Brigada News, Ma'am Connie Kalipay ng Philippine News Agency,
Mr. Paul Simon Apin ng Radyo Pilipinas Albay at ni Ma'am Jocelyn R. Berango ng Department of Trade Industry, Region 5. Para po sa ating open forum, iniimbitahan po namin ang mga tagapagsalita mula sa DepDev, Economic Development Specialist 2, Ms. Pamela Mayvi Lovendino, Department of Agriculture, OIC Planning, Monitoring, and Evaluation Division, Mr. Teodoro C. Eleda, at Assistant Agricultural Program Coordinating Officer, Mr. Jason M. Gonzalez. At sa ating Department of Trade Industry Information Officer 3, Ms. Jocelyn R. Berango. Ang inyong mga katanungan ay malugod na sasagutin ng ating mga resource person. Para sa mga narito on-site, itaas nyo lamang po ang inyong kamay upang kayo ay ma-acknowledge. Para sa ating mga kaibigan, kasamahan at stakeholders online, maaari po kayong magpadala ng inyong mensahe o mga katanungan sa comment section ng aming Facebook Live. Ngunit, muli po naming pinapaalala na limitahan po natin ang ating mga tanong sa usaping may kaugnayan lamang sa opisyal na inilabas na ulat ukol sa inflation. Sa puntong ito ay atin na pong binubuksan ang sesyon para sa mga katanungan. Inaanyayahan po namin ang lahat na makilahok na mabigyan ng kasagutan ang inyong mga katanungan sa press conference na ito. Media partners, may mga katanungan po ba? Yes, Mr. Dennis Alta. Good morning, everyone. For DA po siguro and DTI. DA and DTI. Since nakita po kasi sa report kanina na ang higher inflation ay rice, kasama sa higher inflation ngayong May ay rice, corn, and flour, bread, and under ito ng DTI and Department of Agriculture. May we know po kung up to now, kumusta po ang status ng prices ng ating rice and basic commodities for DTI din po. About breads, kasi nakita po na mataas yung inflation dito po sa commodity ito or sa sector pong ito. Hello, good morning. Mr. Ted Eleda, OIC ng Planning. So, doon po sa rice, medyo mataas ng konti dahil affected po tayo ng fuel crisis as part of the logistic support how to produce rice and to transport rice. So, doon po ang nakikita namin. Pero as to supply, ay tama naman po ang supply ng bigas sa rehiyon po. Ang corn po, mapapansin sa report, tama po yon na nagmahal kasi una, yung supply po ng corn last quarter, based sa report din lang ng PSA, bumaba dahil ang corn producing province po natin ay Masbate, binagyo po ng 2 bisis bago mag-ani ang mais sa Masbate. Good morning. Bem Berango po ng DTI. As regards naman dun sa bread, ang kasama lang po sa basic necessity under our jurisdiction ay yung Pinoy Tasty and Pinoy Pandesal. So far, wala naman pong gaanong increase doon sa mga nabanggit na produkto. So I would like to clarify, hindi po lahat na bread. Yung atin lang pong Pinoy Tasty at saka yung Pinoy Pandesal. I am trying to get the exact price kung kung merong pagbabago and kung how much yung increase. Pero wala naman pong significant na increase. If you notice, yung mga binibili siguro nating mga tinapay ngayon, lalo na yung na-mention ko na Pinoy Pandesal and Pinoy Tasty, hindi man sila tumaas yung presyo pero parang lumiit or parang gumaan. Yun ang tinatawag natin before na shrinkflation. So, parang sa tingin ko wala naman masyadong effect po yun. Yes, ma'am.
Dagdagan ko lang kasi once na lumiit, kami kasi very specific ang specification niya per gramo. No? So when we mean 25 grams, yun na yun. So kahit yung presyo ay hindi nagbago, ipoprorate namin yon depende sa specification na kinukuha namin, no? So may effect pa din dahil sabi ni ma'am kung lumiit siya, kung lumiit yung weight niya, ipoprorate din namin po yung price depende doon sa specs namin. So parang may ratio and proportion. So ganun po yung ganun po yung pagkuha natin ng prices. At the same time, baka hindi yung Pinoy, ano yun, ma'am? O, tasty. Kasi kami parang loaf bread, mga ganyan. Whatever is available in the market, ganun yung, kasi pag nag-survey tayo ng Family Income and Expenditure Survey, kung ano yung usual na binibili, available sa mga households. So, yun po yun. No? So, most probably, kaya minsan, iba si minomonitor ni DTI doon sa aming basket, yung market basket, food basket na nilalagay natin, baka hindi rin nagtatali. Opo. So yun lang, parang konting lang. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Meron po bang ibang tanong from our media partners? Yes, ma'am. Good morning po. Kay sir from DA po, can we have po sir yung kung may available po na inventory ng rice po natin para mas mailatag po natin na sufficient po yung supply po or I mean yung rice po natin dito sa Bicol region po. Wala po kaming dalang data sa ngayon kasi sa NFA po yan. Pero based po sa pag-uusap namin sa MANCOM meeting ay sufficient daw po. And the supply of rice actually, ang buffer stock naman yan, it lasts for 90 days. And kay RD Cynthia po, ma'am, kumusta yung, since bumaba yung inflation po natin, kumusta din po ba yung purchasing power po natin dito sa Bicol region? Tingnan natin. 0.70, so it remains the same. At 1 peso is to 70 centavos na lang. Ayan po. So hindi naman siya affected pa. Pareho lang po nung April 2026. Ayan. Idagdag ko lang sa simbag sagot ni Sir Ted. By the way, ang rice sufficiency natin sa Bicol ay 112%. So, Rice sufficiency. rice sufficiency po. For Yes, Bicol. Ibig sabihin, nag-export pa tayo ng 12%. Domestic. Sayang. No, so we actually gather rice and corn stocks both from households and commercial. Pero yun lang, medyo late kasi siya and by quarter. But we have, no? So ginagather din siya ni PSA. May inventory pero in terms of tonelada. So hindi ko rin i-divide mo no? Kung pirang sako yun. Yun, makukuha naman. But yun lang, medyo late siya because quarterly. So sa ngayon ang parang for ano pa lang ay first quarter. So medyo late. So hindi siya ganun ka-timely. Thank you so much po, ma'am. Thank you. Yes, Mr. Paul Simon. Hello. Good morning po. Question for DA po ulit. So, medyo lilis lang akong konti sa topic. Kamusta ang mga farmers ngayon na na-affected ng Bayon ash fall last time? Kamusta yung recovery po nila? Since, syempre, aram ko medyo may effect din yun sa inflation natin ngayon, sir. Apko, Albay.
Okay, as to recovery, yung mga affected ng ashfall natin. Sorry. Yung mga affected na farmers, we have 590 farmers na affected ng ashfall. And ang total po na hectares na affected din ay 568.32. Okay. Tapos ang total production loss ay nasa 16 million, more than 16 million. Sa lado po case po ng DA, yung mga farmers po natin at the moment ay hindi pa pinapayagang magtanim. It's because kailangan pang nasa alert level 3 pa tayo, so no farming activities. But may mga nakaready na po tayong mga interventions for them, for rehab na and recovery. Thank you, sir. Vegetable seeds, fertilizers. And i-segue ko na din na at present, meron na tayong, nagdi-distribute na po tayo ng PAFP, yung Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks, dun sa mga affected din ng mga farmers. Sa 260 farmers, 260,050 farmers and fisher folks, nakapag-distribute na po tayo sa farmers, 168,123 farmers, or an equivalent of 64.65%. Lahat pong 7 cities and 107 municipalities nabigyan na po. Yung nag-a-accrue doon sa kakulangan, yung po yung pag-ikot namin na wala yung mga farmers. Meron kaming second round, sumasabay kami sa BIFAR. Halimbawa, ang BIFAR nag-distribute sa LGU last week, sa Lupe, Ragay, Del Gallego, kung ano yung schedule sa fisheries, at yung hindi nabigyan at absent nung magbigay kami, inuulit, isinasabay na. At yung malapit naman po sa regional office, kusang pumupunta doon sa amin at doon na rin binibigyan. Yung mga hindi present nang kami ay pumunta ng mga bayan-bayan. Yun lang po. Thank you. Thank you so much, sir. Sir Paul Simon. Last question na lang sa PSA naman po. Since kakastart lang ng pasukan, may datos po ba tayo if may inflation din po ba, or do we have data sa mga presyo ng school supplies? Or Sa next na yan, abangan mo sa next round. Kasi ngayon ito ay May, so by July we will report by yung ng June. Sa kasi Ma'am DTI siguro alam. sige. Thank you, ma'am. Thank you. So it will be reported next month. Thank you. Thank you so much po. Ma'am, Yes, ma'am. I will answer na the question of Paul. Pero hindi ko hawak yung data. Pero as of now, like compared to last year's price of some of the school supplies, like for example, ball pen, halimbawa, nung last year, 8 pesos siya. So ngayon, 10 pesos na. So merong price increase na 2 pesos doon lang sa ball pen. But some school supplies, wala naman pong increases. So yun lang po ang na-mention, yung ball pen at saka yung siguro yung notebook, mga notebooks, notebooks. Iba-iba bagayan na mga may 40 leaves, may 80 leaves. So yun. Yun lang naman, medyo significant. Thank you so much po, ma'am. Yes, ma'am. Hello, ma'am. Good morning. I'm Connie Calipay from Philippine News Agency. Kay Ma'am Bem, with regards po kasi naka-state of calamity pa po ang 8 LGUs dito sa Albay, kumusta po ang compliance ng ating mga binabantayang establishments? Ala, kalihis ka na doon sa topic. Sabi ba Okay. So, as of now, wala naman po tayong nare-receive ng mga complaints as to the compliance to the price freeze which was imposed by DTI Albay Provincial Office. And for the information of everybody, hindi naman po lahat ng munisipyo we have Tabaco, Malilipot, Kamalig, and Legazpi. So yun lang po yung merong imposition of the price freeze base doon sa
pinalabas na resolution ng Sangguniang Panlalawigan ng Albay, ng capital, ng provincial capital. So 4 lang pong munisipyo yun. Wala naman po tayong mga na-receive pa as of now na mga violators doon sa price freeze. Thank you. Thank you so much, ma'am. Meron po bang ibang tanong from our media partners? Yes, ma'am. Opo, ma'am, sorry po, isi-segue ko lang po sa DA. Kasi nabanggit kanina yung damage po sa ashfall. Sir, last week nakausap namin si Ma'am Love regarding dun sa El Nino or drought. Yung data po ba nung affected farmers natin dito is nadagdagan pa po ba siya, sir? Sorry. As of June 1, yung ano ni Ma'am Love ba? Okay, yung affected ng moisture stress, dry spell, na affected farmers ay 1,330. Ang total hectareage na affected din ay nasa 805.68. Okay? Ang total value ng loss ay nasa 191 million, more than 191 million. Same po ba na? Saan po sir specific na mga provinces po ba? Lahat ng probinsya ng Bicol nandito. Thank you so much, sir. Yes, sir. Ma'am, Director Cynthia Perdiz. Ma'am, ano yung saklaw nito, ma'am, ng ano? Ng yung income household, ma'am? Kasi from May 2025 is 1.2, ma'am. Pero yung May 2026 halos tumaas ng 7% ang itinaas nito. Ano yung saklaw nito, ma'am, ng household income, ma'am? So lahat, all income all income household. So Like wala what, ma'am? tayong bias sa mayaman at mahirap. Ang pinagbabasihan natin ng ating market basket ay yung usual na commodities, no, products and services na kinukonsume at binibili ng ating mga household. So yun yung ating comparison. We have all income household, so walang bias sa mayaman at mahirap. Ang kinukuhanan natin ng special na yung bottom 30%, no, ng household. So gustong sabihin, ito yung mga pinakamahirap na sektor or households pag kinuha natin sa population at tinitingnan kasi natin yung kanilang, kasi dapat ma-monitor kasi sila nga yung poor. And if you notice, mas mataas yung inflation rate sa kanila. That's 8.3% basically because ang kinukonsumo nila, tingnan natin yung cereals, parang nasa 81 point, bigas pa lang yan, 81.4% nasa pagkain lang ng bigas, cereals. And parang may 10 point sa LPG o renta. Ayun, yung bottom 30%. Ayan, 81.4% para lang sa food and non-alcoholic beverages. And the next 10.5% na pupunta naman sa restaurants and accommodation services. So yan yung share. Kumbaga yan ang pinagkakagastahan nila. So nasa 91, almost 92% pagkain pa lang. Ibig sabihin, ma'am, hindi sila nakaka-savings, ma'am, pag ganyan. Definitely. Kasi nga poor. So below kumbaga ito yung level mo, nasa baba sila. So yun yung natin, parang description, no? So kaya kailangan yung volatility ng mga basic commodities. Ito kasi yung volatile, no? Food, madaling gumalaw. So affected talaga sila, bigas, lalo yung bigas. So pag gumalaw yan, affected sila. Thank you so much po. Thank you. Yes, ma'am. Yung lindol po ba sa Mindanao ay makakaapekto sa ekonomiya ng Bicol Region? Siguro may nagsabi ng ekonomista, no? That definitely, pag may kalamidad, nakaka-affect. So, tingnan nyo, kahit yung Albay,
kahit siya may pinakamababa pero tumaas yung kanyang inflation rate between April to May. But that's because of probably Mayon, no? So once may calamity affected, kasi nga like yung transport, no? Sanabi ni Sir kanina, logistically, lahat ng ibubuhos mo doon na consumption nila mamahal dahil may ano yan. May discomfort, may special na gagawin ka para lang makaabot doon sa affected areas. So yun po yung nakikita nating trend, no? Once na may calamity, nag-i-increase yung price. So sinabi din kanina yung corn, dahil 2 beses binagyo ang Masbate, tumaas din yung mais. Ayun. So yun yung effect usually ng calamity. So definitely itong Mindanao, dahil grabe ang effect ng lindol, we expect, no, na ganun yung magiging ano sa kanila in terms of inflation and economy. So siguro si Ma'am from DepDep could ano yan, siya talaga makakapagbigay ng tamang explanation, no? But in terms of inflation, yun po yung ating ini-expect. Thank you. Thank you so much po. Meron po bang ibang katanungan mula sa media partners? Sa ating technical team, meron po bang tanong online? Bago po nating tuluyan tapusin ng ating... Yes. Bago po magtapos, i-update po namin kayo sa bagong executive order ng mahal na Pangulo, Executive Order 118. Ito pong executive order na ito ay imposition of price ceiling ng imported rice. Last Monday, nag-ikot po ang lahat ng regional director sa lahat ng merkado. At ngayon pong linggo, unannounced na ang pag-ikot. Meron na pong nasampulan na nagmamahal ang presyo. Hindi na natin i-mention, meron na nahuli sa naga. Yun lang po. So, the consuming public is assured na regulated ang presyohan ng bigas. Dahil sa Executive Order 118. Thank you. Thank you so much po, sir. Bago po nating tuluyang tapusin ang ating programa, amin pong iniimbitahan ang bawat isa sa ating mga resource person para sa anumang mahalagang anunsyo o paalala. Mula sa PSA, mayroon po ba kayong nais ipahayag o ibahaging anunsyo? Okay, so sa PSA, abangan natin yung dissemination ulit ng poverty statistics based on the 2025 Family Income and Expenditure Survey. So dalawa yung aming i-disseminate ulit. One is poverty and the other one is yung migration. So yun siguro, currently we are conducting HSDV and soon yung kapalit ng FICE, we have the annual poverty indicator survey soon this July. So thank you very much. Sana supportan po ng ating mga respondents kasi po napakahalaga na makatotohanan, especially sa mga establishments, yung ating mga nakukuhang datos. Thank you. Maraming salamat po. Ngayon naman po mula sa DepDev, mayroon po ba kayong mga anunsyo o paalala para sa publiko? For DepDev po, wala naman po for now. Maraming salamat po. Mula naman po sa DTI, Region 5. Okay, good morning uli. I-update ko lang po ang lahat as regards the SRP for bread. Yun pong tinatawag nating Pinoy Tasty and Pinoy Pandesal. May pinalabas po si DTI na bagong SRP noong May 11. Ang presyo po ng Pinoy Tasty ay 44 pesos at saka ang Pinoy Pandesal po, yung per pack kasi ito, 10 pieces per pack, yun ang minomonitor natin, 27.25. And base po doon sa previous SRP which was released early this year, wala pong pagbabago sa presyo. The same pa din po yung presyo nitong mga produktong ito. Salamat po. Maraming salamat po.
mula naman po sa Department of Agriculture. Mayroon po ba kayong naisip parating bago nating tuluyang tapusin ang programa po? In behalf po ng aming Regional Executive Director, Rodel P. Tornilla, kami po ay nagpapasalamat sa activity ito na naipahayag namin ng status, ng presenting status ng sektor ng agrikultura. Ang inyo pong lingkod, si Ted Eleda ng Planning, at ang aking kasama po ang apo ng Albay at taga-Albay, si Sir Jason Gonzales po, na nakabase sa Kabaangan, Kamalig. Maraming salamat po. Thank you so much po. Sa muli, nais naming ipaabot ang taos-pusong pasasalamat sa ating mga resource persons mula sa DepDev, DA at DTI at sa ating mga media partners at stakeholders para sa patuloy na pagtangkilik at walang sawang suporta sa mga produkto at serbisyo ng Philippine Statistics Authority. Muli, maraming salamat sa paglahok at magandang umaga sa ating lahat.